At muli, nais natin i-welcome si Ate Lina. Salamat po Ate Lina sa pagtanggap ng imbitasyon ni Ate Iya para kayo makasama namin dito. Salamat po ng marami sa inyo. At sa lahat po ng naririto, salamat din po sa patuloy niyong pagdalo sa gawain ng ating Panginoon tuwing araw ng linggo. At ganun din po naman yung mga nasa online. No? Marami po tayo mga kapatiran na nasa online, nanonood lang sila. Pero kasama natin sila kanina pa sa pananambahan at maging ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. No? Kasama na po natin dyan ang mga nasa pangarap, sila Chona, sila Janelle, okay? At maging yung mga nasa states, ano? Katulad ni Joy at saka ni Ate Vicky Lacerna. Ganon din naman, yung nasa, saan po si Tita Ching? San Mateo. San Mateo, si Tita Ching na nasa Mateo, ay lagi po nakaantabay sa atin dito. At maging si Ate Alice na nasa Cavite. At si Nati na nasa Marikina. At si Tess Galvez, no? Yung lagi po nating kasama talaga every Sunday. At maging po si Teresita Panares, no? Kasama din po natin siya sa gawain at nais ko po nga palang pasalamatan si Ate Teresita Panares at maging sa lahat ng mga iba po natin dito na sumusuporta po sa gawain natin. So hindi lang po sila nanonood, kundi nagbibigay din po, nagpapadala po doon sa ating RCBC account ng kanilang mga kaloob. Salamat po ng marami sa inyo at alam ko po na ang Diyos na po ang bahalang magpala sa sinong mga sumusuporta sa ating pong gawain every Sunday, financially and materially, at alam po naman natin na ang ating pong pagkakaloob ay para po sa Panginoon at ang ating po namang church ay pagsisikapan na ito ay gamitin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita at sa pagbigay ng suporta sa ating mga manggagawa. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyo na sumusuporta sa ating gawain at salamat din po sa lahat ng mga dumadalo. Katulad nga po nung nabanggit ko, yung pong ang pagkakaloob po ay isang ministry na rin sa ating Panginoon. At dito po sa mga susubayan nating mga kabanata ngayong araw na to hanggang sa mga susunod na linggo, ito po'y bahagi pa rin ng ministry ng ating Panginoon. Ano? Yung sasabihin po natin, the last Judean ministry ng ating Panginoon. Malapit na po tayo doon sa siya ay muli na namang ang ibig ko sabihin hahatulan ng mga pariseyo, no? Ng mga religious leaders. Kaya inaantabay natin isa-isa at sinusundan po natin ang mga senaryo kung saan nagpupunta ang ating Panginoon. At ito pong susunod na babasahin natin na talata at pag-aaralan ay isa sa mga bahagi ng ministry ng ating Panginoon na kinakailangan po nating sundan at kukunin po natin kung ano po yung lesson na tinuturo. Bagamat ito isang kwento, isang narrative, okay? Isang pakwento sa buhay ng ating Panginoon, pero makikita po natin na meron po tayong mapupulot sa mga kwentong ito na pwede po nating iangkop sa ating panahon ngayon at kung paano natin i-relate, iuugnay sa atin pong mga gawain habang tayo'y nandito pa sa lupa, habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoon o habang inaantay natin yung muling pagpunta natin sa Kanya. Kaya nga po, habang nandito tayo, let us give our best to our God, lalo na sa ministry na pinagkatiwala niya. Kaya ngayon po, susubaybayan po natin ang kwento at ito'y manggagaling po sa Luke chapter 10, verse 1 to 7. Okay? At mula po sa mga talatang ito, ay pag-aaralan natin to. Pero kung babasahin niyo po sa inyong mga Biblia, ang Luke 10 po ay napakahaba. Lalo na dito sa area na to, hinati ko po sa dalawa ito. So ngayong Sunday na to at next Sunday, itutuloy natin ang pag-aaral natin dito sa Luke chapter 10. Okay?
So, hilingan ko po ang lahat na tumayo. Sa mga Hudyo po noong araw, sa mga Israelita, pagka papakinggan po nila ang reading of the scriptures, ang lahat po ay tumatayo. Biglang parang bigyan galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi noong araw, ina-acknowledge nila ang scripture, salita ng Diyos. At hanggang sa panahon natin ngayon, ito po ay kinikilala din natin na salita ng Diyos. Okay? So Luke chapter 10 from verse 1 to verse 7. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. And he told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among the wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, 'Peace to this house.' If a man of peace is there, your peace will rest on him. If not, it will return to you. Stay in that house, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house." Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat mo muli sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng kalakasan. Muli mo kaming ginising at binigyan mo kami ng bagong sigla upang makadalo po ng gawain mo ng pagsamba at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, pagkakaloob at maging bahagi ng iyong ministeryo, at higit sa lahat, Lord, mapakinggan namin ang iyong mga salita. Ang mga salita mo na siyang magbibigay gabay sa amin kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito habang inaantay po namin ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na magbibigay sa amin ng karunungan at pangunawa upang maintindihan po namin ang iyong mga salita. At higit sa lahat, Lord, ang iyong banal na Espiritu din ang magbibigay sa amin ng kalakasan para magawa po namin ang mga kalooban mo. Kaya, Panginoon, pahintulutan mo ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa bawat buhay namin ngayon. Sa bawat taingang makikinig, sa bawat na isipan na uunawa at sa bawat puso na magbibigay ng kanilang damdamin upang ang iyong kalooban ay amin pong maisakatuparan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Patnubayan mo po, Panginoon, ang bawat sa amin, maging ang aking pangangaral at ang pag-aaral ng iyong mga salita. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon, lahat ng luwalhati at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Opo, sige po, maaari na po tayo makaupo. At ang ating mga Sunday Schoolers, Kuya Jason, ang mga Sunday Schoolers, Sunday Schoolers, pakinig muna kayo, may sasabihin si Pastor Vic. Okay? Doon lang, Apo, doon lang. Doon lang, Apo. Yan. Doon lang, yan. Okay, mga Sunday Schoolers, makinig, katulad nung napag-usapan natin kanina, bago kayo umuwi, tayo'y magkwekwentuhan ulit, ha? Okay? Okay, sige. Sige, tuloy nyo na yung inyong pagsa-Sunday School. Okay? Ang Sunday School po ay isang ministry din natin dito. Dahil
kung tayo mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating level, syempre yung iba, hindi pa yun ang kanilang level, di ba? More on laro pa yung mga yan eh. More on drawing, color. Kaya dun muna sila, pero syempre, ibabahagi na sa kanila ni Kuya Jason ang salita ng Diyos. Okay? Dahil gusto po natin na mula sa pagkabata, katulad ng mga Hudyo, mula sa pagdating ng 8 years old, pataas, nagbabasa na po sila ng Scripture. Okay? Kaya nga po, alam nila ang Torah o yung law na tinatawag o yung Pentateuch, no? Yung first 5 books of the Bible. Okay? At pagkatapos, inaaral na rin nila, kahit sa ganung bata sila, yung mga sulat ng propeta, the prophets, at maging yung Psalms. Yun po ang laging focus ng mga Jews, no? Sa pagbabasa ng Scripture. The law, the prophets, and the Psalms. Sa atin po, the whole Bible ang binabasa natin. From the Old Testament to the New Testament. Okay? So, kinikilala po natin ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos, right? Kung ito ay salita ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng gabay kung paano talaga tayo mamumuhay. So, hindi po natin dapat tanggalin ang salita ng Diyos sa ating mga puso at maging sa ating mga buhay, maging sa pang-araw-araw nating gawain. Okay? Ibig sabihin, kung tayo kumakain araw-araw, okay, ganun din natin gawin ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa. Okay? Basahin natin ito araw-araw. Okay? Kaya nga po, napakahalaga para sa atin ang salita ng Diyos. At ang ministry po ng kids, yan, ay kasama po yun na pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, marami po tayong iba't ibang ministry. Di ba? Meron po tayong tinatawag na worship ministry, yung kanina. Yung technical team natin, isang ministry din po yan. At yung mga departmental fellowships natin, senior citizens, meron po tayong senior citizens ministry na every first Sunday of the month ay meron silang pagtitipon din. Then, ang mga men's ministry, yan, mamayang hapon, men's ministry, mga kalalakihan, right? Tapos, women's ministry, every third Sunday of the month. At yung ating intercessory ministry, every Friday po yun, every week. Dahil nagdadalanginan tayo para sa ating bansa, sa ating komunidad, dito sa Ciudad Real, sa Pangarap at sa Montalban, at maging ang ating iglesia na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At meron din po tayong tinatawag na pulpit ministry, na kung saan ang pangangaral ng salita ng Diyos ang nagkakaroon ng katuparan. Okay? Tayo po ay meron na pong mga assistant pulpit ministers, si Jello, si Jason, at saka si Pastor Jerome. Okay? Sa fourth Sunday po, si Pastor Jerome ang makakasama nyo dito upang mangaral ng salita ng Diyos. So, lahat ng mga ministries na to ay atin pong ginagampanan. Pero, hindi lang po itong naka-expose na ministry ang kilalang-kilala dapat. Kasi meron din po tayong, sabihin natin, other ministries na hindi nakikita sila pagdating sa Sunday. Ang tinutukoy pong ministry ay yung ating maintenance, yung ating paglilinis, yung pag-aasikaso nitong gawain dito, yung mga kakailangang i-repair, yan. May ministry po tayo dyan, at mayroon din po tayong ministry ng accounting at saka treasury. Okay? So, lahat pong ito ay kinukonsider nating ministry. Pero isa lang po ang dapat na layunin natin as we minister. It is all for the glory of God and for us to be His servants. Okay? Yung bang ang ating paglilingkod ay dahil gusto nating luwalhatiin ang ating Panginoon, and at the same time, tayo po ay kilalanin natin ating mga sarili na tayo ay lingkod lang ng ating Panginoon. Servants of Christ. Kaya nga po, ako po, pinaninindigan po natin yung ating pangalan na Servants of Christ Christian Community. Okay? Pero alam niyo po, meron yatang isang ministry na pwedeng i-involve lahat. Alam ba, sa worship ministry,
yung may kakayahan lang tumugtog, right? Sa tech team, yung may kakayahan lang sa computer. At ganun na lang ang ginawa natin, bawat isa merong ministry. Seniors, men, women, youth ministry, hindi ko nabanggit kanina, no? Sorry, yung ating T40 ministry din yun para sa ating mga kabataan. Kids ministry, pulpit ministry, lahat pong ito parang pinaghiwa-hiwalay natin ayon sa ating kategorya. Di ba? Pero merong isang ministry na pwede po tayo lahat i-involve. Yan. At yun po yung ating pag-aaralan sa 2 susunod na linggo. Lahat po, wala pong exempted doon. Sa totoo lang. Ano kaya yun? Ano nga ba yun? Ayan po. Yun po magiging tema ng ating 2 linggong pag-aaral. Base dito sa kwentong binasa natin. Kaya nga po, kung may babasahin tayong passage, nakafocus lang po tayo para sa araw na linggo, ng araw na to, na yung binasa lang natin na passage, dun lang tayo mag-aaral, magfo-focus. Susunod na mga passages sa susunod naman na linggo. So yung binasa natin kaninang passage is about engaging with Jesus' ministry. Kung papansinin po ninyo, may binanggit po doon si Jesus na iba't ibang gagawin ng kanyang mga alagad. Pero ito pong Luke, na binasa natin, Luke 10, may parallel passage ito sa Matthew chapter 9. At kung titingnan po natin, binanggit po doon sa Matthew chapter 39, verse 36 to 38, pareho, halos, nung Luke chapter 10 na binasa natin. Tingnan nyo po ang pagkakapareho. Sabi po sa Matthew chapter 9, verse 36 to 38, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Naalala niyo po ba nung nakaraang linggo? Yun ang ating pinag-aralan, di ba? Jesus as the shepherd and we as the sheep. Pero may binanggit yan si Jesus. When he saw the crowds, nung nakita ni Jesus, ang mga tao, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. May binanggit si Jesus na instruction para sa kanyang mga alagad. He said to his disciples, nakita ni Jesus ang sitwasyon, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. At kung titingnan po natin, yun po yung binanggit din sa Luke chapter 10. Luke chapter 10, from verse 1 to verse 3, na binasa natin kanina, after this, the Lord appointed 72 others, kanina, disciples. Now, appointed 72 others. May pinadala din siya, 70. Sa ibang version, sa ibang, version 70. Dito po kay Luke, 72. Pero it doesn't matter. Kung ilan man yan. Pero ibig sabihin, meron siyang ilang mga pinili pa, 72. Sa atin po dito, wala tayong 72 no? Pero I do believe na ito po ay in general. Tingnan po natin, no? And he sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. And he told them. Yung instruction dun sa Matthew, ito rin yung instruction niya kay Luke. So sabi ni Luke, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Binanggit uli yung lambs and wolves, di ba? Naalala niyo yung mga nakaraan nating lesson. Kaya ang mga lessons po natin, untog-untog po ito.
Okay? Sequential po ito. Kaya kung I hope tuloy-tuloy tayong dadalo para nasusundan natin every Sunday yung kwento. Parang isang telenovela lang yan na inaabang-abangan natin ng mga K-drama. How much more, bakit hindi natin abangan yung kwento ng buhay ng ating Panginoon every Sunday? Okay? Kaya I would encourage you na attend po tayo every Sunday. Kasi nung nakaraang mga Sundays, pinag-usapan natin about the shepherd and the sheep. Pinag-usapan din natin yung mga wolves, yung mga kaaway. Okay? So may sinasabi si Jesus dyan, I'm sending you out like lambs. Mga batang tupa, no? Walang kamuwang-muwang. Among the wolves sa inyong mga kaaway. Kaya makikita po natin dito, yung pong progress o development of God's mission. Una, sa mga alagad lang niya, kay Matthew, sa iilan lang na mga alagad niya. But this time, may 72 na. At alam niyo po ba kung sino may sulat ng Acts? The Acts of the Apostles, I would say, the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. Okay? It's still the Acts of the Holy Spirit, no? Ang sulat po ng Acts ay si Luke. Okay? Kaya kung mapansin niyo po, mula kay Matthew na ang utos ay iilan lang, kay Luke may kasama ng 72 others. Okay? At pagdating sa Acts, wow, talagang ang sinasabi na doon ni Jesus is, go and make disciples of all nations. Okay? Matthew, pagdating ng Acts, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses unto Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Makikita po natin kay Luke yung development of mission of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y naparito, hindi lang po siya namatay upang iligtas tayo. Meron din po siyang iniwan na mission natin. Ang mission niya ay ibigay ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ang sino mang tatanggap sa ginawa niya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang mission ng ating Panginoon ay tawagin tayo upang tayo ay maging alagad niya at masunuring alagad niya. Hindi lang alagad, kundi masunuring alagad. Ibig sabihin, sumusunod sa kanyang mga utos. Pero yung pong mission niya at ginampanan po niya yan, pero meron din po siyang mission na iniwan sa atin. Okay? Hindi yung makukontento na lang tayo na uupo at pagkatapos ay antayin ang maling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po meron po siyang mission na iniwan din sa atin. Okay? Nagagampanan naman natin habang nandito tayo. Habang nandito po tayo sa mundong ito. Kaya makikita po natin yung extension ng development of the mission given by Jesus to the early disciples, to the 72, and to us today. Maging sa panahon po natin, iaangkop natin itong mga talata ng ating Panginoon para sa atin naman. Pakinggan nyo po, parang sinasabi sa atin ng Panginoon, mga anak, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ilan-ilan lang sa atin ang involved sa mga gawain. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest field. Okay? So makikita po natin, meron pong gawain na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pero, ito po sigurong tumanim na isip, na tanong sa aking mga isipan. What could possibly motivate us into engaging in Jesus' ministry? Ano ang pwedeng magbigay sa atin ng inspirasyon o motivation para tayo ay makiisa, mag-engage, no? Makisama sa ministry ni Jesus? Para na sa ganun, kung tayo man ay magmi-ministry, dapat tama yung ating motivation. Tama yung ating intensyon. Baka mamaya kasi, magmi-ministry tayo, ay dahil alam natin, uy, may allowance na binibigay pagka tayo ay sumama
sa tech team. Lika, sama tayo sa tech team kasi may allowance na binibigay. Oops! Maling motivation yon, right? O baka mamaya, sama tayo sa worship team kasi ang sarap tumugtog, di ba? Gusto ko rin ipakita sa kanila, magaling akong tumugtog. Oops! Maling motivation yon. Ay, gusto ko mag-preach. Kasi pag nagpipreach ka, biro mo, kikita ka na lahat, no? Sisikat ka dahil ang daming nakikinig sa'yo. Oops! Maling motivation yon. O kaya, punta tayo doon sa church nila. Kasi mayroong mga magagandang chicks doon. Meron tayong maliligawan. Oops! Maling motivation. Okay? Nagtatawanan yung mga dalagat binata natin doon sa likod, di ba? Talagang gano'n, ano, maling motivation. Okay? So, dapat tama po yung motivation natin. Sama tayo sa kanila kasi alam nat ang saya-saya nila doon eh. Okay? Bagamat magugulo yung mga bata, pero masaya sila. In totality, sama tayo doon. Oops! Okay? Kung ang hanap natin ay mga ganon, ang motivation natin ay mga ganon, medyo sablay po tayo doon. Ano ang motivation natin why we want to engage with Jesus ministry? Okay? Ano ba talaga ang tamang motivation? At yun ay makikita natin mula doon sa binasa natin talata kanina. Okay? Ang una po na motivation, what motivates us to engage with Jesus ministry is for us to have God's compassion. Yun ang number 1. Okay? Sabi po kanina sa Matthew chapter 9 verse 36, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. What moved Jesus? It's because of the spiritual need of the people. Ang mga tao noon, harassed, helpless, walang sentro, they exist pero aimless, at parang yung buong karanasan nila, it's all for futility, walang kabuluhan. Kaya nga, as a result, nakita ni Jesus na ang mga taong ito'y harassed, confused, bothered, unable to help themselves. Naalala niyo yung nakaraang linggo, yun ang aking topic, na ang mga sheep ay helpless. Pag sila ay nabaliktad sa kanilang likod, kailangan tulungan sila ng iba para sila'y bumalik. Okay? Ganun po, Kaya, ganun po nakita ng ating Panginoon ng mga tao. Distressed, dejected, fainted perhaps, and scattered. Sa literal na translation, harassed and helpless, they are torn and thrown down. Parang isang papel na pinunit at pagkatapos tinapon. Ganun po ang kalagayan ng mga tao. We are torn and thrown down. Why? Why? Hindi lang because of life situation, hindi lang dahil sa nag-bankrupt ang business mo or dahil sa nagkasakit ka o iniwanan ka ng pamilya mo, hindi yon. Alam niyo kung bakit they were harassed and helpless? Nasusulat dyan. Because they are like sheep without a shepherd. Walang gumagabay sa kanila. Kaya nga po, yung pong sitwasyon na harassed and helpless, kahit mayaman, they could experience harassment and helplessness because they have no shepherd. Kaya hindi lang po ito yung mga mahihirap o yung may mga sitwasyon na bagsak ang kanilang kalusugan o ang kanilang pamumuhay. Maging mayayaman po, pwedeng sila ay harassed and helpless because they cannot save themselves. They need a shepherd. Yun ang kailangan natin. Yun yung piniliwanag nung nakaraang linggo, no? The sheep needs a shepherd. Tayo pong lahat ay nangangailangan ng isang gagabay sa atin. During their times, the Jewish religious leader
should act as the shepherd. Pero ang nangyari sa kanila, they were self-righteous, okay? Self-seeking, at saka they look down on common people. Diba? Napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo yan. Parang, ano ba yung fleecing, yung bang binabala, alam niyo po yung mga sheep, ano yun tinatanggalan ng fleece, diba? Ano bang tawag doon? Wool, yeah? Okay? Or fleece. Tinatanggalan yun Nakakita na ba kayo ng ganon? Diba yung sheep, lumalaki yung kanyang pinaka-wool, diba? Tatanggalan yon. Okay? At pagkatapos tutubo ulit yon, diba? Kaya nga tuloy-tuloy yun, Kasama yun sa pakinabang. Yung mga shepherd noong araw, supposedly, parang ganun ang ginagawa nila sa mga sheep. Pero hindi nila inaalagaan ng tunay. Karamihan po ng mga under-shepherds sa panahon natin ngayon, ganun po ang ginagawa sa mga miyembro. Hindi inaalagaan, hindi sinusubaybayan ng mga buhay, hindi ipinapangaral ang salita ng Diyos. Okay? Kaya tuloy, yung mga tao noon, they are looking forward for a coming Messiah who will be their shepherd. Hanggang sa panahon natin ngayon, people are also looking for someone who will really take care of them. Our God. Kaya nga kailangan natin, we look forward for our Jesus Christ. Para makita po natin na we all need a shepherd. Ang sheep po, okay, ay very dependent, very reliant sa kanyang shepherd. Pag tinanggal niyo po ang shepherd sa kwentuhan about the sheep, ay wala pong mangyayari sa mga sheep na yan. Ihaharas lang sila ng mga wolves, ng mga hirelings, yun napag-aralan natin last time. Defenseless sila vulnerable to any attack. Kaya nga kailangan nila ng isang shepherd. At yun ang nakita ni Jesus sa kanila. Nakita nila ang mga tao na nangangailangan. Nakita ni Jesus na ang mga tao ay nangangailangan ng isang gagabay sa kanila. So ito po yung spiritual picture na nakita ni Jesus sa mga tao. Harassed and helpless. And they need a shepherd. Okay? So nakita po ng ating Panginoon to, ganun din dapat ang ating tingin sa kanila. Kung magi-involve tayo sa ministry, hindi dahil gusto lang natin ipakita yung ating talento. Hindi dahil meron lang tayong kakayahan sa isang bagay. Ang dapat nasa isip natin, ang bawat isa na dumadalo, lalo na po yung mga nakikinig online. At kung kayo yung mga kasama sa bahay ninyo na wala pa pong shepherd na kinikilala, ito po ang kailangan nating gawin para sa kanila. Magkaroon din tayong katulad ng pagtingin ng ating Panginoon. Compassion. Compassion is seeing people's true condition. Yun po ang tunay na compassion. Magkaroon tayo ng puso na katulad ng ating Panginoong Jesus. Isang puso talaga na may pag-ibig, pagmamalasakit sa bawat isang tao. Okay? Kakalungkot po kung hindi po tayo nag-i-extend ng compassion sa iba. Now, kung sasabihin ng ibang tao na hindi tayo ganon, so be it. Pero dapat, kung meron tayo nito, ay kailangan manggaling sa atin itong pagmamalasakit sa ating kapwa. Kung meron man tayong ministry na i-involve, ang una sa lahat na dapat nating isipin, Lord, anumang ministry ang pwede kong ma-involve, nawa, una sa lahat, bigyan mo po ako ng pagmamalasakit at pagmamahal sa aking puso. Pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ko. Kaya nga po ang number one na masasabi ko na motivation natin kung bakit tayo mag-i-engage sa ministry is having God's compassion. Yun po yung una natin dapat na iniisip.
Tingnan po natin, no? Yung mga kapitbahay natin na mukhang mga, ah, forgive me the word, ha? Mukhang mga luloko-loko. Okay? Forgive me the word, no? Kasi makikita natin siguro, ano ba yung mga kapitbahay natin yan? Wala nang inatupag kundi mag-inuman. Alam niyo po, ang mas maganda, makita natin sila like sheep without a shepherd. Mas maganda makita natin sila like sheep without a shepherd. Pag may nakita tayo sa ating community o sa iba, mga kapitbahay na, o maging mga kamag-anak natin, na matitigas ang puso, na hindi natin inaaprubahan yung kanilang mga gawain sa buhay. Okay? Imbis na kamuhian natin sila, dapat magkaroon tayo ng compassion kasi sila'y katulad ng mga sheep without a shepherd. Doon po papasok yung sinasabi natin kanina na makita natin sila like sheep without a shepherd, katulad nung pagkakakita ng Panginoon sa kanila. Jesus saw the true condition of man. We are all harassed, helpless, defenseless. Kahit mayaman po ito, mga taong ito. Pero kung walang buhay, walang direksyon ang buhay nila, it's like they are like sheep without a shepherd pa rin. Kaya kailangan makita po natin ito. Alam niyo, kung minsan, no, ako po isa sa mga kinaayawan ko. Okay? Ay yung mga taong chismoso-chismosa. Kasi kahit nung nag-uopisina pa ako, maraming naging biktima ako ng mga ganyan. Ano? At parang hindi mo maipagtanggol ang sarili mo kasi wala ka doon nung pinagchichismisan ka Right? Kaya hindi mo alam na yung ibang tao, pag naglalakad ka na pala, baka iniisip nila, ayan, di ba? Parang wala, defenseless ka Hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi wala kang pakamalay-malay, ngingiti-ngiti ka pa, pero tapos, di ba? Kaya ang sakit nun, di ba? Okay? Kaya, pero, hopefully, mapalitan yun. No? Sasabihin natin sa ating mga sarili, Lord, I would like to see these people like sheep without a shepherd. Let me see through your eyes, Lord. Okay? So God has compassion on us before tayo man, di ba? Loko-loko din tayo nung araw. Nagkaroon ng compassion si Jesus sa atin. Nagpadala siya ng tao para tayo ay makapakinig ng kanyang mga salita upang tayo ay kumilala sa kanya. Ganon din naman dapat ang gawin natin sa ating kapwa. Siguro naman, alam nyo naman yung mga kwento ng buhay ko noong araw, di ba? Ay, grabe. Sobra ako noong araw. Yet, nahabag din sa akin ng Panginoon. He had compassion on me. Okay? Lahat naman tayo ganun Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa kanyang prayer, di ba? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi natin alam kung anong ginagawa kasi natin Wala kasing gumagabay sa atin. Walang shepherd. Kaya nga po, napakahalaga na merong ipadala ang Panginoon sa mga taong ito. Kaya nga sabi niya, He had compassion on them, like sheep without a shepherd. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? Doon na pumasok yung pangalawa natin na magiging role. Not only we must have compassion that comes from God, but we must also trust God's intervention. Okay? We must trust God's intervention. Sabi po dun sa Luke chapter 10 kanina, kung bababasa nyo po, He told them, the harvest is plentiful. Upon seeing and upon having compassion on people like sheep without a shepherd, okay, He told them, the harvest is plentiful. Ask the Lord of harvest to send out workers into the harvest field. Ano daw una natin dapat gawin? Anong una natin dapat gawin? Manalangin. Ask the Lord of harvest. Yon, di ba? So ano natin dapat natin gawin?
pray. Kaya napakahalaga po ng intercessory ministry natin. Okay? We must pray for our country. We must pray for our community and even for our church. We must pray for our individual requests, no? Kasi, yun nga, sabi nga dyan, no? Iilan lang ang manggagawa, Napakarami ng kailangang anihin. Tingnan niyo po, no, pagdating ng prayer meeting, ito siguro, no offense Sabi nga nila, pagka sinabi mo yung no offense, magsasalita ka ng offensive. Kaya nagpapaalam ka na. Di ba? So, no offense Pagdating ng mga party-party, dami natin, di ba? Pero pagdating ng prayer meeting, ilan-ilan lang, Ilan-ilan lang. Okay? Bakit? Right? Ang prayer ay isa rin pong ministry ng ating Panginoon. Napakahalaga. Yung mga departmental fellowships natin, every month. Once a month lang. Pero ang prayer meeting natin, every week. Okay? Kasi binibigyan po natin ng halaga ang pananalangin. Yun ang unang sinabi ng ating Panginoon. Pray. Ask the Lord of harvest to send out workers into His harvest field. Okay? Yung prayer na yun, magpapakita ng reliance natin sa ating Diyos. Okay? Siyempre, siya ang mag-harvest, pero kailangan tayo din ay nananalangin muna. It connects us with our God, Okay? So may connection tayo. We must have compassion like Jesus. Kung hindi po tayo makakasama sa panalangin, sayang Once a week lang naman yun. Okay? Palagyan natin from 8 to 10. Kasi sa prayer meeting po namin na ginagawa, meron din pong mga sharing, meron pong kuminsan ay breakout rooms, naghihiwa-hiwalay, tapos kung sino ang mga prayer request nila. Then pagkatapos, meron pong exhortation from the Word of God. At pagkatapos po, may prayer po for country, community, and church. Kaya nga po, napakahalaga na huwag nating kaliligtaan ang ating pananalangin. Okay? So, nakakalungkot po, kahit nung araw, nung pre-pandemic, pag-service ang dami. Pero pagdating ng prayer meeting, mailan-ilan lang. Okay? Nakakalungkot po. Pero kung titingnan nyo nung sinabi ng ating Panginoong Hesus to sa kanyang mga alagad nung araw, that was 2,000 years ago. Okay? Now, marami na mga Christians ang pumupunta na sa mga harvest field. Ika nga, no? So, makikita natin, the harvest kasi is still abundant. It is still plentiful. Alam niyo po tingnan nyo, ito lagi kong challenge sa bawat sa atin dito. Magsama lang ikaw ng isa every Sunday. Isa lang At least ngayon, si Ate Iya, sinama si Ate Lina, no? At nakasama natin si Ate Lina. Magsama ka lang ng isa. Magsama ka ng anak mo o kabarkada mo. Isa lang, every Sunday. At kung every Sunday, matutuloy sila sa pakikinig at pag-join sa ating pagdiriwang ng Lord's Day, abay, within a year, punong-puno tayo dito. Right? The harvest is plentiful. Pray to the Lord of harvest. One person lang ang isama natin. At yung taong yon ay kung willing siyang makikinig ng salita ng Diyos every Sunday, sabi ko sa inyo, mas marami ang taong kikilala pa sa ating Panginoon. Pero siguro, ay isipin ng iba, hindi naman ako pastor tinawag sa full-time ministry. Hindi mo naman kailangang nasa full-time ministry para mag-imbita ng isang tao, right? Sa gawain niya. Ang kailangan lang muna natin, makita yung compassion sa ating mga puso. Yun ang mahalaga Makita natin yung kamag-anak natin like sheep without a shepherd. Makita natin yung mga kapitbahay natin like sheep. Sama ka sa akin. Para sa ganun, makarinig tayo ng salita ng Diyos.
Ang pinaka-importante po ay yung salita ng Diyos and of course the Word of God and the worship to our God. Okay? There is a great need for us for looking into with these people with compassion in our hearts. Okay? So what we do? Anong una nating gawin dapat? Pray. Please, samahan niyo po kami sa aming prayer meeting every Friday night. Yung ibang mga kabataan natin, dati sumasama. Paminsan-minsan, sumasama. Paminsan-minsan, hindi. Sana po, kasama namin kayo every Friday night. Pray to God. Pray to the Lord of Harvest. Pray for more workers. Okay? We must pray for more workers. Pray for your pastor. Okay? Pray for the missionaries that we have. Meron po tayong isang missionary or church planter, si Pastor Jerome, na nagpa-plant po ngayon doon sa Montalban. At alam nyo po, mahirap po ang mga tao doon, no? Sabihin natin, no? Pero kita nyo po, yung dalawang bina-Bible study niya sa magkaibang lugar, nagtsatsaga na pumunta every Sunday. Imagine niyo po, umuulan, wala pong masyadong pamasahe yung mga tao doon, walang pera, yet nagtsatsaga po silang pumunta. Kung maglalakad sila. Kaya nga po yung itinutulong natin sa kanila at maging ng FCC, maliit lang po binibigay natin para kay Pastor Jerome. Okay? At yung binibigay natin para sa kanilang sa love gift na binibigay nila doon sa hindi naman po pinauupahan yon, parang pinagagamit na lugar sa kanila para sa ilaw at saka sa tubig. Pero yung bulk ng FCC fund ay ibinibigay po ni Jerome para sa lahat pa ng gawain doon. Halimbawa po, mabigyan man lang ng pamasahe para hindi po maglakad ng malayo yung mga kapatiran doon. Okay? So, yun po, doon po binubuhos ni Jerome yung ibang mga galing sa FCC. Hindi po siya kumukuha para sa sarili niya. Kaya nga po, dapat suportahan natin ito. Kasi sila po ang nasa front line. Tayo nandito lang nanonood lang tayo nagpipray lang tayo pero dapat suportahan natin sila. Galing po kami doon, nila Kuya Ed, tsaka ni Jerry. Okay? At ako, ilang beses po ako nang galing doon sa kanila. Sabi ko sa inyo, yung harvest field doon, napakarami. Pero kailangan po ng mga manggagawa. Okay? Yung isang Bible study namin doon, pag akyat ko sa taas ng parang kubo-kubo na nasa ilalim, may mga babuyan. Okay? Pag akyat namin doon, pagdating ko doon sa taas, nag-upuan na, maya-maya. Sabi ko, Brad, mukhang lumilindol Sabi, hindi pastor, baka kinikis-kis lang ng baboy yung kanyang katawan doon sa gilid ng poste. Ganun ba? Hindi ba tayo babagsak nito? Hindi, pastor. Mga ganun tipo ba? Masaya Masaya. Sabi ko sa inyo, masarap pong pumunta doon sa mga harvest field. Yet, syempre, meron pong risk. Ayun. May risk pagpunta sa harvest field. Katulad nung dati, pangarap, di ba? Akyat ako dyan sa pangarap, no? One time, maulan, malambot yung lupa. Hindi pa yata ako inabutan ng mga kabataan natin dito, no? Ang umabot pa sa akin nun, sa panahon pa nila Michael, tsaka nila Makmak. Yan. Napababa ako doon sa hagdan nila na lupa, madulas. Dumausdos ako. Tuloy-tuloy akong ganun. Ang buti na lang, patalikod. Hindi paharap. Buti na lang, patalikod na ganun. Ang dausdos ako. Bagsak. Puro putik po ito. Pagdating ko doon sa baba, ilog yun, di ba? So, hugas ako ng tubig sa putik. Tapos maya-maya si Michael sumigaw, Pastor, may tae po, may tae. Buti na lang kung hindi na isahud ko pa yung tae dito sa braso ko. Sabon, ginawang sabon yung tae. Walang halong biro. Masarap po pumunta sa harvest field. Sabi niyo ko sa inyo, ay nako. Makakaranas kayo ng mga ganon? Kaya niyo yun? Ang saya nun, di ba? Part of life yun. May mga risk kasi pagpunta sa harvest field.
Pero kung titingnan po natin, no? Sige, Pastor, magpipray na lang po kami, kayo na lang po magpunta. Di ba? Sabi nga, di ba? To send out workers into his harvest field. Di ba? Sige po, Pastor, magpipray na lang kami. Ang tanong nga sino ang pupunta? Kung lahat tayo nagpipray na lang. Di ba? Sino na pupunta pag tayo lahat magpipray na lang? Yung pong tinawag lang. Di ba? Yung inutusan lang. Ayan. Inutusan lang na pumunta. Sila lang ang dapat magpunta. Nung panahon kaya ng Jesus, nung sinabi niya to, okay, ask the Lord of harvest to send out workers into the harvest field. Sino kaya inutusan niya magpunta? Sundan po natin yung sumunod na talata. Ang sinabi niya sa mga alagad niya, go. Ay, yun naman pala ang inutusan niya, yung mga sinabihan din niyang mag-pray. Nakita niyo? Yung inutusan niya na to go, yung mga sinabihan din niyang mag-pray. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ito po yung sumunod na talata doon. Basahin niyo po sa mga Bible niyo. No? Go, I am sending you out like lambs among the wolves. Sila din yung inutusan. Kaya kanina, tayo yung sinabihan ng Panginoon. Ask the Lord of harvest. So ngayon, kasama yon, tayo din yung inutusan. Go. Yan. Okay? So kung minsan ayaw natin no? Pero alam niyo po, bakit? May risk May dangers Sabi ni Jesus I am sending you out like lambs among wolves. Kung ikaw siguro nung araw, alam mo na yung ano nun, yung picture nun, katulad ng isang batang tupa na nasa paligid niya puro mga ano ba yung lobo, yan ang Tagalog ng wolves, no? Ng mga lobo, mga wolves. Okay? Dangerous yun. Risk yun. Katulad ng mga kinikwento ko sa inyo, no? Hindi ko pa nakwento sa inyo yung unang punta ko sa Montalban na nakakotse ako. Tapos si Wiz, tinuro ako dito sa may Bulacan. Kasi magkarugtong naman talaga ang San Jose tsaka Montalban. Daan ako doon. Sabi ko, ang luwag, grabe. Hindi ako matatraffic sa Commonwealth. Pero, puro lupa po. Walang semento. Pero at least maluwag. Okay? Walang traffic. Diretso ako. Maya-maya naramdaman ko umaambon. Alam ko na yun. Alam niyo kung bakit? Pag nagputik yung lupa. Okay? Mamaya-maya umulan na. Nako, Lord. At pagdating sa kalagitnaan, putik na po yung lupa. Hindi na makaandar yung sasakyan ko. Bumabao na sa lupa. Kasi sa putik. Walang halong biro yun, Nako, talagang gumagano na talaga ako kasi hindi na kaya ng gulong no? Tumudulas na lang siya sa lupa at bumabaon lang ng bumabaon. Sabi ko, walang katao-tao. Walang kabayan. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Ano po dapat kong gawin? Sana magpadala ka ng mga tutulong sa akin. Ang bilis sumagot ni Lord. Eksakto, habang ako'y nagpipilit pa rin, may dalawang kabataan mula sa bandang harapan ang lumabas mula from nowhere. Hindi ko alam kung saan galing yung mga yun. Lumabas yung dalawang bata. Sabi ko, boy, pwedeng patulong? Patulak lang ng kotse hanggang dun lang sa lugar na medyo may semento na. Opo, tinulungan naman ako. Kitang-kita ko habang ako ay nagre-revolusyon, yung putik tumatama sa mga katawan nila. Kasi nga, tumutulak sila sa likod Makatapos, pinagtsagaan din nila hanggang sa nairaos yung sasakyan. At medyo nadala ako sa medyo matigas-tigas na lupa. Nung naandar na ako, huminto na sila sa pagtulak. Pero huminto din ako, tinawag ko sila.
Tapos binigyan ko sila ng tigis-tigis 100. Tapos sabi ko sa kanila, sabi ko sa Panginoon, salamat Lord sa pagpapadala mo ng anghel mo o tulong. Yan ang sabi ko. Tapos nung nakwento ko na doon sa Montalban, yung naging karanasan ko, sabi nila, naku pastor, alam niyo po ba, delikado yung lugar na pinuntahan niyo yon? Sabi ko, bakit? Marami hong nakatirang NPA doon. Ha? Talaga na medyo natakot din ako ng bandang akalain mo yon. Sabi ko sa kanila, akalain mo yon. Pati NPA pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan ang anak niya. Amen. Yun ang sinabi ko na lang sa kanila no? Pero para sa akin, tugon ng Diyos yun dahil talagang nasa isang critical na sitwasyon ako na paano kung walang lumitaw doon, abutin ako ng gabi doon. Oh my, sabi ko sa inyo, mahirap talaga. Yet, meron tayo mga risk na ganito. Kaya nga makikita natin, God's intervention, yung kanina sabi ko, trusting God's intervention. God's intervention can be experienced through prayer, asking the Lord, and through His protection. Iingatan naman tayo ng Diyos kahit na ano pa mangyari. Okay? Kaya nga po, andun ang pag-iingat ng Diyos doon sa mga anak niya, sa mga tao na alam niyang naglilingkod ng lubusan at alam niya na maganda ang intensyon. Okay? Iingatan po tayo ng Diyos doon. Huwag po kayong mag-alala kahit tayo ay humayo sa isang danger. Yan. Like lambs among wolves, there is God's protection. Iingatan po tayo ng ating Diyos. And lastly, for this part, 1, kasi nakita ko po 6 na motivation dito Okay? Pagagalitan ako ni Pastor Rick nito sa aking sermon outlining Anyway, kasi biro mo 6, kaya hinati ko po na lang sa 3. At ang pangatlo po na nakita ko dito, what would motivate us into engaging Jesus ministry? Not only having God's compassion, not only trusting God's intervention, but also relying on God's provisions. Ang sabi ni Jesus, after saying na, go, okay, I am sending you out like lambs among wolves, tinuloy niya po yun. Sabi niya, do not take a purse or a bag or sandals and do not greet anyone on the road. So again, makikita natin, nung panahon ni Jesus, ang parang sinasabi lang niyan, do not accumulate money as you minister. Kasi pag may dala kang bag, purse, di ba, ang tendency niyan, malagyan. Malagyan, okay? Pero ang pinaka-essence niyan is, do not accumulate money as you minister to people, as you engage in my ministry. Okay? Travel light. At kung titingnan nyo yung urgency, do not greet anyone on the road. Ibig sabihin, kasi ano yun tawag dito, tradisyon na pag may nabati ka, kumusta na? Pagka may binati ka, ang tendency niyan, magtagal kayo. Kasi magkukuntehan kayo Magkikwentuhan, maghuhuntahan. Tapos yung ministry mo, hindi mo na magampanan. Ay, hapon na pala. Teka, sandali, may ministry pa kami. Nakalimutan. Alala ko yung ibang mga prayer meeting natin. Prayer meeting ba yun? Na, nasan kaya yung ibang mga kabataan? Ay, nagkwentuhan, nakalimutang umattend. prayer meeting ba yun? Prayer meeting, Napakwento daw sila. Hindi nadala yung cellphone. Kasi kinumusta ko yung mga kabataan, Ay, nakakalimutan po namin. Kasi nagkakwentuhan kami. Bakit? Wala ba kayong cellphone? Di ba? Iniwan ko po sa bahay yung cellphone, Di ba? Kung minsan, nasa sa bahay lang, Pupunta lang ng kusina, dala-dala yung cellphone. Pupunta ng kwarto, dala-dala yung cellphone. Nung nakipagkwentuhan, hindi din nila yung cellphone. Kaya tuloy, nakalimutan na, may message sila, prayer meeting na pala, uwi na tayo. Yun ang tendency. Kaya, do not greet anyone on the road.
Ang tendency is dapat be aware of your ministry. Ang kwentuhan, pwede niyong gawin yan kung ilang beses sa isang linggo. Minsan lang ang prayer meeting eh. Okay? Huwag niyong kalilimutan yung ministry. Okay? At pagdating dito, tinuloy ng ating, mayroon pong isang mayroon pong ibang mga churches ganito ginagawa. Marami silang mga Bibles. Tapos ganito gagawin daw nila. Ito narinig ko lang sa isang pastor dati. May dala silang mga Bibles. Tapos sasabihin daw nila sa mga kasalubong nila, kung bibigyan kita ng Bible, babasahin mo ba? Pag sinabing hindi, iiwanan na nila yun. Pupunta na sila sa susunod na tao. Pag binibigyan kita ng Bible, babasahin mo ba? Oo, sige. Sige. Tapos si-share nila ng konti. May church na gano'n ang ginawa. Sabi ko, okay yan magandang yan panuntunan. Nalala ko nung dati, caroling. Nung pre-pandemic pa, pag may mga ngaroling sa amin, mga Bible ang pinamimigay ko. Lalo na pagkabataan. Okay? May isa doon sa mga kabataan na nabigyan ko dati ng Bible na sabi niya, ay, ang ganda po nito. Matagal na po akong gustong magkaroon ng ganito. Sabi ko, answered prayer ka, anak. Sabi ko sa kanya. Why not, diba? As long as you could minister to them in any way. In any way. Because we acknowledge that the Bible is the Word of God. Makakatulong sa kanila. Akalain mo yun sa pagbibigay ko noon, merong isa na matagal na pala daw niyang nagpipray na magkaroon ng Bible. O edi answered prayer siya. Okay? Let's do this ministry. Okay? Tapos, inutusan pa ng Panginoon sila. When you enter a house, yan, first say, peace to this house. Yung pong salitang peace, yun ang kanilang bati talaga. Normal na bati ng mga Hudyo yun. Peace to this house. Shalom. Yung po ang bati nila, shalom. At yung pong salitang shalom or peace, encompassing po yun. Ibig pong sabihin nun, good health, prosperity, yung kabuhayan mo, paunlarin ng Panginoon, lahat po yun. Yung relasyon nyo, kung meron man kayong hindi magandang relasyon, ayusin ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng shalom. Encompassing po yun. Hindi katulad nung iniisip natin na peace, parang kapayapaan lang. Peace be with you, peace be with you. Hindi lang po yun. Encompassing health, wealth, relationship, okay? Intellect, okay? Pati po yung ating recreation, lahat po yun encompassing pagdating sa shalom na salita. Well-being, yon para sa panahon natin ngayon. Yung salitang holistic well-being. Yun po ang shalom. Yun po ang bati nila. Shalom. Peace. Okay? Sa atin kasi, ang English version, peace lang parang kapayapaan lang, mapasayo. Hindi lang kapayapaan, kundi lahat ng area ng buhay mo ay bigyan ng lunas ng Panginoon. So, hindi lang kapayapaan ng isip at puso, kapayapaan ng relasyon, kapayapaan ng kapahingahan mula sa mga kapaguran, sa kasakitan, lahat po. Okay? Ayun po ang encompassing ng shalom. Pag may binati daw kayo, peace be with you, o peace to this house. And if the man of peace is there, at kung yung tao, tatanggapin niya yung peace na yon, ganong araw, naalala ko peace be with you, peace be with you. Tapos nakita mo yung kaaway mo, niwasan, ayoko dyan, peace be with you. O kaya, pagka magkasalubong kayo ng mata, okay? Di ba, no? Pero noong araw, encompassing yung peace be with you na yon. Peace to this house. At yung nakarinig noon, dapat tatanggapin niya yon. Amen. Yon. Di ba, pag sinabihan ka, peace be with you, amen. And peace be also with you. Amen. Sasagot yung isa. Okay? Kailangan may pagtanggap. Pag tinanggap, then your peace will rest on him. If not, kung hindi tatanggapin, your peace will return to you. Hindi mapupunta sa kanya yung shalom. Hindi magkapupunta sa kanya yung kapayapaan. Okay?
Kasi ngayon, yung peace be with you, parang naging cliche na lang, no? Salita na lang, no? Pero hindi galing talaga sa puso. Noong araw, pag sinabi talaga, Shalom, kapatid, ang maranasan mo. Thank you, amen. Pero kung ayaw, yon, babalik daw sa iyo yung shalom. Hindi siya magkakaroon ng shalom sa kanyang buhay. Okay? So makikita po natin yung mga tao na hindi tatanggap ng shalom o salita ng Diyos, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Now, dun sa mga tatanggap, stay in that house. Eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. So, God's provision will always be there pag tayo po'y nag-minister. Okay? Yeah, yung po ating mga workers dito, may mga natatanggap, maliliit lang po yung natatanggap natin. Pero naniniwala ako, dun sa mga nagkakaloob, nako, iba ang balik ng Diyos sa kanila. Kasi nagkakaloob din sila para ang mga manggagawa makatanggap. Pero kung tayo tumatanggap, pero hindi tayo nagkakaloob, hanggang doon na lang tayo. Okay? Kasama yon sa prinsipyo ng Diyos sa pagbibigay. What you sow, you reap. Kung ano tinanom mo, ay yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng konti lang aanihin mo. Pero pag nagtanim ka ng marami, malaki din ang aanihin mo. Okay? Lagi ko pong ini-encourage yun. Kaya po ako nagpapasalamat kanina, no? Sabi ko nga, meron po tayong mga kapatiran na naka-online, na minsan hindi pa nakadating dito sa atin. Pero nagbibigay sila sa gawain natin. Kaya the Lord bless you more. Okay? Siyempre, alam nila kung sino sila. At dito po sa atin mismo, meron po mga kapatiran na nagkakaloob sa bawat isa. The Lord bless you more. Ganun din, no, sa mga nagmi-minister. Tanggapin din natin kung ano yung iaalok sa atin. Whatever they give you. Tanggapin natin yon. Bakit? Kasi pagka tinanggap natin yung kaloob sa atin, the Lord will bless that person. Nung araw po, nakwento ko na to sa iba, no? Nung araw na nag-work pa ako, pagka ako'y na-invite sa isang church, at dahil may work ako, hindi ko tinatanggap kung ano man ang ibibigay nila. Ay, hindi na. Okay lang kasi may work naman ako. May provision si Lord sa akin. Binibigyan naman ako ni Lord through my work. Kaya wag na, okay lang yan. Itabi nyo na yan para sa inyo. Marami pong churches ang sabi, ay, salamat, Pastor. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pero merong isang church ang nagsabi sa akin, Pastor, kahit na may work kayo, blessing sa inyo ng Lord yun. Pero tanggapin nyo rin po ito dahil para i-bless naman kami ni Lord. Medyo nakorek ako doon, Oo nga, no? Wini-withhold ko yung blessing ni Lord sa kanila kasi tinatanggihan ko yung blessing nila. So now, the Lord also blessed that church. Okay? Kaya nga po, sabi dyan, stay in that house, eat and drink whatever they give you, for the worker deserves his wages. The Lord will provide for those who are ministering, who are engaged in His ministry. Kahit na meron pa tayong work, tanggapin lang natin. Okay? Kasi iba naman yung work na ginawa natin dahil doon dahil sa siyempre, nagtatrabaho ka. Naglingkod ka doon dito ngayon, naglingkod ka And the Lord wants to bless you, bless also those other people by, accepting those gifts, and the Lord will bless them more. Ganun po panuntunan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dyan sa kanila, drink and eat whatever they give you, for the worker deserves his wages. The Lord will provide for those who are ministering, who are engaged in His ministry. The Lord will provide. Halimbawa, dito sa church, maliit lang ang ministry maliit lang ang tinatanggap nyo dahil sa ministry ninyo. Pero as you continue to minister to our God, the Lord will provide all your needs. Perhaps, in other things, bibigyan siguro kayo ng isang trabaho
sa inyong pagpapagal dito, pero later bibigyan kayo ng trabaho ng Panginoon kasi nakita niya na kayo'y nagpapagal dito, nagtsatsaga, nagmi-minister. The Lord will also provide you for your needs. Hindi po magkukulang ang Diyos pagka tayo'y nag-minister, nag-engage sa ministry. Kaya I encourage everyone, mag-engage po tayo sa ministry. Wala pong pagkatalo pag tayo ay engaged sa ministry. Okay? Ang kailangan po natin ay maging tapat sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Yung bang makita natin, yung nakikita ng ating Panginoon. At ano yung nakikita ng ating Panginoon? Pagmamalasakit, pagmamahal. Yun ang una sa lahat. At pagkatapos, yung pong pagtitiwala sa kanyang intervention na in spite of dangers, okay, may protection ng ating Diyos. At pagkakaroon ng mga provisions na nanggagaling sa Kanya at hindi natin malalaman, bakit bigla na lang nagbigay sa akin ng ganito? Bakit bigla na lang ako because of God's provision. As a challenge to everyone, as we reach people for Christ, habang ginagampanan po natin ang gawain ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao, pag-imbita para sa kanila, let this be our motivation. Jesus' compassion. Seeing and feeling what Jesus sees and feels. Yun ang una sa lahat. Lord, I want to minister because I want to see and feel what you saw and felt. Let us also be motivated by trusting His intervention. Let us continue to pray and let us always acknowledge that there will always be protection from our God whenever we face dangers, whenever we face risk. And we must also always rely on God's provision for our needs. Magkulang man, okay, hindi man sapat ang binibigay sa atin dahil sa iglesia o kaya sa ibang ministry na ginagampanan natin, well, the Lord will still provide. And the Lord will still provide for our needs. So let this be a challenge to everyone. As we reach for Christ, for people for Christ, let us be motivated by Jesus' compassion, seeing and feeling what Jesus sees and feels, trusting His intervention through prayer and protection, and relying on His provision for our needs. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi po kami magsawa o mahiya or umatras sa paglilingkod sa iyo. But then, Lord, nais po namin na maging tama yung amin pong mga puso kung kami mag-i-involve sa ministry. Una sa lahat, magkaroon kami ng compassion sa aming mga puso, katulad nung sa iyo, Panginoon. Hindi sa kung ano paman ang intensyon, kundi hiligit sa lahat, pag-ibig at pagmamalasakit. At lagi din namin alalahanin, Panginoon, na manalangin at kung mayroon mang mga pagsubok o dangers na harapin kami, alam po namin, Panginoon, na meron kang protection na ibibigay sa amin. At meron kang provisions na ibibigay sa oras ng aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nakinig ngayon at dalangin ko po, Panginoon, kumilos ka sa mga buhay nila. Bigyan mo sila, bawat sa amin,
ng tamang motivation upang sa aming paglilingkod, Panginoon, ito po lagi ang iisipin namin, Lord. Compassion, your intervention, and your provision. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, O Diyos.